Magandang oras mga kababayan. Medyo hindi ito magandang balita para kay Digong at sa mga DDS dahil sa ICC, ang prosecution team ng ICC ay nagsumite sa defense team ni BP Sara ng ika-6 na batch ng mga ebidensya. At sa pagkakataon na ito, sa ika-6 na batch, mayroong 267 evidences. Halo-halo ito, merong mga papel at merong mga video at merong mga audio. Para sa mga detalye, narito ang ulat kurtesi sa atin ng Sa Iyong Araw. Ang sakit nito para sa mga DDS. Marami ang manghihina at manlulumo sa balitang ito dahil bad news para kay former President Rodrigo Duterte. Ano ito? Nakakalungkot. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nagsumite ng ika-6 na batch ng mga ebidensya ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso ng Crimes Against Humanity. Batay sa dokumentong may petsang June 3, noong May 23 nang ibigay ng prosecution sa defense team ni Duterte ang 70 item ng ebidensya. Dito sa tatlong kategorya, dalawa ito ay mga ebidensya patungo sa mga pagpatay na nangyari noong barangay clearance operations habang presidente si Duterte. Ang ikatlo naman ay background information bilang contextual element. Nagsumite ang International Criminal Court Office of the Prosecutor. Sa ngayon, nakapagsumite na ng higit 267 items ang prosekusyon na gagamitin naman ng prosekusyon bilang ebidensya sa itinakdang Confirmation of Charges hearing sa September 23, 2025. Sa nasabing pagdinig, susiriin kung may sapat na ebidensya para magpatuloy ang paglilitis kung saan naharap sa isang full trial ang dating Pangulo sa ICC. Alright mga kababayan, ito ang pinaka-importanting petsa ang September 23 dahil ito na yung pagpresenta ng mga ebidensya ng defense at ng prosecution. At kapag nakita ng ebidensya ng prosecution ay valid, ay ito na yung umpisa ng trial. At kapag nakapag-umpisa na ang trial at yung ebidensya ay valid, ay mukhang 70% winning na ang ICC kontra sa legal defense team ni Rodrigo Duterte. Ito kasing unang pag-sumite, first stage pag-sumite ng mga ebidensya. Kapag valid ang mga ebidensya diyan at positibo, nakapanglulumo yan sa legal defense team ni Duterte dahil kapag ganun na valid ang mga ebidensya ay panalo na ang prosecution dan. Diyan pa lamang talo na si Duterte sa araw na ito ng September 23 at kahit anong gawin pa ng kanyang legal team nila Kaufman at yung Jacob Dubs ay wala nang mangyayari dahil legal nga at valid ang mga ebidensya, audio, merong visuals at merong mga written at mga interviews, napakaraming ebidensya. Kaya kung makita ng dalawang team na legal at valido ang mga ebidensya na yan ay wala nang ibang papuntahan kundi conviction na. Yung panghuli na stage ay conviction, dalhin na doon sa maximum prison, hindi na diyan sa magandang kwarto sa dahig, kasi diyan sa dahig kompleto yan may computer, merong billiard table, merong internet, malinis, nag-iisa lang siya. Pero doon sa maximum prison ay meron na siyang mga katabi doon, di ba? Na kinakatakutan ni Kibuloy, yung maraming tato ng mga kalbo. Yun ang ayaw ni Kibuloy, na madala sa lugar ng mga lahing puti. Ganon din si Digong, kaya ito na yung kanyang kinakatakutan. Pero anyway, accepted niya ang lahat dahil sinabi naman ni Digong noon na pagbayaran niya, siya yung bahala sa kanyang ginawa. Yun ang sabi niya he is willing to rot in jail. Yan, naalala ko pa yan, sinabi niya sa Kongreso. Kaya ito na, umpisa na to ng trial, malapit na. Kaya ito ang aabangan natin. At dito sa Pilipinas ay umiiksi na din si BP Sara sa impeachment case, di ba?
parang magkasabay na ito, baka nga mauna pa si Sara eh. Anyway, kahit na manalo si Sara dito sa Pilipinas sa impeachment, ay pagkatapos ni Digong, siya naman ang isusunod ng ICC, kaya wala din. Hindi dapat magsaya, mga kababayan, kung ano man ang positibo na mangyayari sa impeachment case para kay Sara. Alright, balik tayo sa ating kaibigang sa iyong araw. May lumalabas. At ang iba, bakit ngayon lang natin nalalaman ang totoong bigat ng kasong ito? Hindi mo ito aasahan, marami ang mabibigla, pero higit sa lahat, marami ang manlulungo. Isa ka ba sa mga dating taga-suporta o isa sa mga nagsasabing tapang at malasakit ang kailangan ng bansa? Simula pa lang ito ng baliktad na bangungot para sa mga naniniwala sa tapang ng dating Pangulo. Isinumite kasi ng Office of the Prosecutor ang ika-6 na batch ng ebidensya laban kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Hindi lang basta dokumento, hindi lang basta sumbong. Ang hawak ng ICC ngayon ay 267 na ebidensya ng murder. Oo, 267 na ebidensya para sa kasong murder. Pero teka, bakit ngayon lang lumalabas ito? Kasi 2 beses nang humiling ng extension ang prosecution para saan? Para sa redaksyon. Ang pagtakip ng pagkakakilanlan ng mga testigo. Kung wala kang itinatago, kailangan mo pang takpan ang mga pangalan. Pero teka muna, may mas malupit pa. Setyembre 23, 2025 ang araw ng katotohanan. Hindi pa ito trial, pero malapit na. Ang mga ebidensya ay hahain para sa confirmation of charges hearing. Sa petsang ito, aalamin kung may sapat na basihan para tuluyan ng litisin si Duterte. Kung makumpirma ang mga kaso, magkakaroon ng full trial. Isipin mo yan, isang dating Pangulo, hindi sa Senado, hindi sa Ombudsman, kundi sa The Hague, Netherlands. At oo, nakakulong siya ngayon sa ICC Detention Facility. Pero bakit may dapat ipag-alala ang DDS? 8,565 pages, 30 AV files, 15 oras ng katotohanan. Ayan, balikan natin mga kababayan, ang dami-dami nito. 8,565 pages ng mga sinusumpaang salaysay at merong 30 ka-audio and video files. So, audio-video files, 30, napakarami niyan. Kaya kahit sabihin natin, 10 lang ang authentic dyan na audio files, ay ganun pa rin. Ebidensya pa rin yan. At siguradong pagpatuloy ang pangalawang stage nito ay ang paglilitis na. Sa paglilitis ay wala na. Wala nang kawala kasi na-authenticate na ang dito sa presentation of evidences in charges sa September 23, kapag napagkasunduan ng dalawang grupo, ang defense team at ang prosecution, na legal o ang mga ebidensya ay valid, authentic, so patuloy na ang paglilitis. At sa paglilitis, wala nang magawa dyan ang depensa dahil nga overwhelming ang mga positive at validated at authentic evidences ng mga itong mga victims, diba? Yung mga relatives na surviving victims na mga nagbigay ng testimony sa ICC. Kaya ganyan talaga, kapag meron tayong ginawang kasamaan ay dapat pagbayaran. Ganon lang naman talaga. Kapag may utang ka, bayaran mo. Kaya wag mangutang mga kababayan, lalo na buhay ng tao ang inuutang. Anong ibabayad mo? Alangan naman na saging, diba? Alangan naman na kamatis ang ibayad mo sa inutang mo na buhay, kundi buhay din. Mabuti nga sa kanila, kulong lang nakapagpahinga pa sila. Humihinga pa, nakapanood pa ng TV. Yung mga namatay, wala na. Wala na, patay na Kaya mas mabuti pa kina Digong, kahit pagbayaran nila yan ng life sentence, ay nalangap pa nila ang hangin at yung mga views ay malayang makapagpanood siya ng mga view sa kapaligiran, di ba? Yung mga namatay, wala na patay na wala nang magawa Kaya kahit nagbayad sila,
kahit pa magbayad si Digong sa kanyang mga inutang na buhay ay kulang na kulang. Kasi nga siya, humihinga pa siya yung mga natukang, hindi na. Wala na. Talagang tapos at madilim na ang ano. Wala na. Talagang wala na. Siya ay nandyan pa eh. Kaya ano pa rin sa kanya? Ang kapalaran, di ba? Pero ganun pa man ay pagbayaran niya yan ng itong araw-araw na kalungkutan sa bilangguan. Alright, tapusin natin ng video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. TV Files, 15 oras ng katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa dami, ito ay tungkol sa technical na bigat ng kaso. 8,565 pages ng written evidence, 421 na dokumento, 30 audiovisual files, 15 hours and 55 minutes ng mga video at recordings. Kabilang dito ang mga barangay clearance operations, background intel at iba pa. Kung ito ay walang laman, bakit kailangan pa ng redaction? Bakit kailangan pa itong paglaanan ng resource ng ICC? Illegal ang pag-aresto, sabi ni Roque. Pero totoo ba? Si Atty. Harry Roque, kilalang tagapagtanggol ni Duterte, ay nagbanta. Dapat raw ay may bayad, €1,000,000 daw ang dapat ibayad ng Netherlands. Sabi niya, illegal ang pag-aresto. Therefore, mag-aayon sila ng kaso para humingi ng tanyos. Pero hindi ba't kung talagang walang kasalanan, dapat agad-agad siyang nakalaya? Si Atty. Roque Pangaraw ang magre-rekomenda ng abogado sa Amsterdam. Nako, itong si Roque naman, siya pa yung nag-ano diyan, nag-asikaso, wanted din siya diyan eh. At yung kanyang asylum ay patungo na sa basura. Kasi sumulat ng gobyerno, sumulat na rin yung mga ibang freedom at activist group na wag bigyan ng asylum ng Netherlands si Roque. Kaya itong mga sinasabi ni Roque na magbayad ang Netherlands, ang ICC sa Digong ng danyos, wala sa eksaktong pag-iisip si Harry Roque. Ang pagbabayaran ng ICC ay yung mga nagtestimonya kasi gumagastos ang mga yan para makausap ang ICC. Katulad dito sa Pilipinas ngayon, merong mga ICC group pala na tinatawag ang kapulisan na sangkot noon sa tukhang na yan at kumukuha pa ng maraming ebidensya. Sa kapulisan mismo diyan sa Makati daw ang headquarters ng mga ICC group para mag-imbestiga pa rin at mag-interview nitong mga sangkot na mga pulis sa tukhang noong kapanahonan ni Digong. Alright, sa magpaalam ng mga kababayan, maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.